Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ka ng buhay nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ha? Yun ang tanggapin mo. Ngayon, pati siya, pati binigyan ka na nga ng platform ng GMA News. Pinagsalita ka, pinakain ka, inistima ka. Tapos ngayon, binabanatan mo pa. Naku, maiya naman ho kayo. Wag ganyan. Binigyan na kayo ng pagkakataon para mailabas ang inyong saloobin at inyong mga plataforma. Ang kahit ano pang napag-usapan o kung kahit ano pa man yan, kung ano man ang sinabi mo dun sa pagsasalita mo sa GMA News, walang ibang may kasalanan kung di ikaw. Dahil lahat na lumabas sa bunganga mo, galing sa'yo yun. Hindi yun galing kay Attorney Vic o dito kay Mama Jessica So o kung kanino man. Pinili mo yung mga sagot na isasagot mo dun sa mga katanungan sa'yo. Kaya kung sablay at palpak at hindi masikmura ng ating mga kababayan, yung mga pinagsasabi mo, huwag niyo mong sisihin yung network at yung mga kadebate nyo. Parang maliho ata yun, ika nga, parang meron iba na ho yung inyong pinaguhugutan. No? Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Luke, may watch party tayo mamaya ng GMA 7 senatorial debate. 9 p.m. sa Harong, 56 Mother Ignacia, Quezon City. And mapapanood to live sa GMA 7. Pero kanina, naglabas ng teaser ang GMA 7 na kayong dalawa ni Attorney Vic Rodriguez at siya lang yung pinagsalita dun sa teaser. Ngayon, nagamit ito kanina ng ilang mga DDS vlogger sa YouTube para pagmukaing tinalo ka ni Vic Rodriguez sa debate. Ano ba talagang totoong nangyari? Gagawa ka ng statement, hindi pa ilinalabas yung kumbaga watch party, di ba? Hindi pa ho lalabas yung debate, kumbaga sasagot ka na. Sasagutin mo na dahil alam mo, lamon ka eh. Lamon ka, Brad. Linamon ka ni Attorney Vic. Kahit sinong tanongin mo sa social media, kahit hindi taga-suporta ni Attorney Vic, sigurado sasabihin nila, linamon ka. Hindi ka nakapalag, ika nga. Si Attorney Vic, yung pangisi-ngisi na lang, patawa-tawa na lang. Tinatawanan na lang ho itong mama na to. Kasi kahit paano pa ho natin pagbali-baliktarin, hindi ho siya nakakana doon sa mga sagot ni Attorney Vic Rodriguez. Pantakin mo naman. Ibibintang mo sa mga Duterte at sa mga Marcos. Kesyo yung issue ng droga o kung ano pa man yung droga-droga issue na yan, dahil lang yan sa bangayan ng dalawang dalawang pamilya na to, dalawang political na to, political juggernaut, ika nga. Hindi. Napakalalim ho ng problema sa ipinagbabawal na droga at kung kailanganin man na magpa-pulburon test lahat ng politiko, maging ikaw kasali diyan, sa tingin ho natin nararapat yan. Kumbaga, yun yung first step para ma-establish natin at mapakita na itong mga nanunungkulan na to, talagang handa at talagang hindi linoloko yung ating mga kababayan. At confident tayo na yung mga decision na ilalabas nila nanggaling dun sa mga ulo ng mga nasa matinong katinuan na leader. Hindi yung tipong anak ng tokwa lahat na lang ng problema, no? Talagang kinakaladkad ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Tatay Digong ano lang ho siya, kumbaga amplifier. Speaker lang siya. Kung ano sinasabi ni Tatay Digong, yun hong saloobin ng sambayan ng Pilipino. Nung hinamon ho siyang magpa-hair follicle test, yan! Diyan sa Rizal Park. Diyan sa grandstand, sabay-sabay kayo. Tapos na si Attorney. Sige, isama na natin. Lahat ng mga kandidato, tatlong magkakaibang hospital, pribado,
O di naman kaya sa Singapore, lipad kayo lahat. Okay lang yung gastos na yan. Pati entourage nyo, bayaran natin. Kasi doon, hindi ho sila basta-basta makakapag-doktor. Ika nga eh. Hindi ho nila pwedeng basta-basta doktorin yung resulta ng kanilang mga test. O, kaso takot nga ho sila. Kasi mga kargado, ika nga, bangag na bangag. May tanong ako sa iyo. Saang universe na matatalo ako ni Vic Rodriguez sa debate? Saan? Ako. Saang universe mangyayari yan? Bumalay ko. Anak ng toko naman. Ito naman kinakausap nito si Bulok Spirito. Wag mo naman hong barahin ang iyong yung kandidato mo. Kaya nga binibidyohan mo yan kandidato mo yan. Pero wag mo siyang barahin. Ano ba malay ko? Dapat diyan anuhin mo siya, palakasin mo ang kanyang trip, ika nga. Wala. Hindi ka natalo ni Vic Rodriguez. Kasi alam din ho ng katabi niya, nalamon ho siya. Linamon ho siya nitong si Atty. Vic Rodriguez. Tapos na rin naman yun. Pero dito ho kumbaga, kung elimination to. Kasi elimination game yan Yung mga ano na yan, yung mga event na yan, yung mga pagtitipo na yan, pagdidebate ng mga kandidato, elimination yan Kumbaga, pagka meron tayong di nagustuhan, ini-ekis na natin. Automatic na meron naman hong magandang kinahantungan yung ano na yon, yung debate na yon. Nailatag ng mga kandidato natin ang kanilang plataforma. Nasupalpal itong si Luke Spirito, linampaso ni Senator Bato. Itong si, ano pangalan to? Itong si Franz Castro, si Heidi Mendoza, anong ginawa ho ni Atty. Jimmy Bondoc. Nakita nyo naman mga kababayan. Sinasabi ko ho dito mga kababayan, lahat ng kandidato ang tawag dito, na kasama sa listahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mapa Pastor Kibulo yan, mapa Congressman Rodante Marcoleta yan. Sigurado ho tayo dito, maglilingkod yan, magpe-perform yan pagka nasa Senado na. Hindi kagaya ng mga nasa bagang administration. Anong gagawin ni Lito Lapid? Anong gagawin ni Manny Pacquiao? Sige nga, anong gagawin ni Nancy Binay? Anong gagawin ni Camille Villar? Wala akong gagawin niyang mga yan. Nandyan lang ho yan dahil sa pamilya. Dahil sa mga pangsariling interest nila. Pero yung si Atty. J.V. Hinlo, magtatrabaho yung mga yan. Yung GMA7 na teaser, na fake teaser, na yung kanyang audio lang ang nilabas. Tapos ako, walang audio na nilabas, walang salitang nilabas. Yan ay pamimeke. Hindi naman yan ang totoong debate. Yeah. Ang totoong debate, ikaw, Hoy, Vic Rodriguez, alam mo yung totoong debate. Hoy, inuhoy kita. Alam mo ang nangyari sa totoong GMA7 debates. Kinain kitang pahalang, padiretso, at kakainin kita kahit sa anong live. Yan naman. O sige, set natin sa PH update Sa mga makakapanood nitong video na to na may contact ako magiging moderator nitong si Atty. Vic at nitong si parang hindi pa ho ba sapat yung panggugulpi sa inyo ni Atty. Vic Rodriguez? Gusto niyo pa ho ba? Pero para sa akin okay na yun Okay na yun, sapat-sapat na ho yung panggugulpi na inabot nyo kay Atty. Vic. Sapat na ho yun. Huwag nyo na hong damihin yung kahihiyan na matatamasa nyo sa social media at mainstream media. Stop na ho kayo. Tigilan nyo na yan. Kung meron pa ho kayong katiting na natitirang respeto sa mga sarili nyo, itigil nyo na ho yan. I-atras nyo na kanyang kandidatura o kung ano pa man. Kasi hindi ho kayo mananalo kay Atty. Vic Rodriguez at hindi kayo mananalo ng pagkasenador. Ano yun? Diretso mag-isip yun Naku, kahit baka natutulog, di ka ubra dun, Brad. Dinududahan ko sa mga pre-recorded Yung GMA7 kasi pre-recorded Pwedeng i-manipula, pwedeng i-edit. Kaya hinahamon ko tong si Vic Rodriguez na to. Benepisyaryo ka ng fake news sa mga DDS mo. Hero ka lang sa mga DDS. Gusto kong sampalin kita sa harap ng mga DDS. Magdebate. Ano yung pagdidebatihan? Baka sa akin lang, di ka makapalag interviewin na lang kita dito sa PH Update, Luke Spirito. Gusto mo? Mag-email ka sa akin. Interviewin kita dito. Pag-usapan natin yung mga maiinit na kaganapan sa ating bansa. Pag-usapan lang natin. Yung yung pag-uusap natin, yung gentleman hindi yung kagaya ng merong pagkabarumbado, kagaya ng ginagawa mo ngayon, merong walang sampalan. Kasi di mo naman ako masasampal Salit mong yan. Nako po. Hindi tayo live araw-araw. Sige. Saang universe na matatalo mo ako sa debate? Saan?
Ito namang Pero ano ho yan, abogado yan. Kaya yun nga ba sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ho porket abogado, hindi porket mataas ang pinag-aralan, makakapag-deliver na pag nakaupo sa Senado. Oh. Maganda naman ang merong mataas na pinag-aralan, kagaya ni Atty. Jim Bondoc, Atty. J. Vinlo. Wala tayong issue dyan. Pero hindi ho lahat ng mataas ang pinag-aralan at naging abogado, ano na ho yan, kumbaga, dama nila o alam nila yung daing ng ating mga kababayan. Alam ho nila ang tunay na pinagdadaanan. Ito puro ano ho ito utak pulahan ho ito utak aktivista ho ito. Ang lahat to ay kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga politiko. Pero yung kanilang ideolohiya na mahigit mag-aapat na pung taon na 50 years, magsi-60 years na. Wala pa rin hong napapatunayan. Wala. Maliban doon sa mga kabataang nagurgur, yung mga magulang na nawalan ng mga anak at yung mga ari-ari ang pinagsusunog nitong mga mga makakaliwang grupo, ano hong naiambag nila sa sambayan ng Pilipino? GMA7, tumigil na nga kayo sa pagiging para kayong troll. Fake news. Wala kayong kredibilidad. Teaser, walang halatang halata. Ang pinagsalita sa teaser, si Vic Rodriguez, ako parang walang words na sinabi. Wala naman ho kasing hindi naman ho kasi tumama doon sa argumento yung mga banat nyo. Napakalalim ho ng issue ng droga. Huwag niyo ho siyang ida-downplay sa dalawang pamilya, Marcos Duterte. Naku, babaw ho nun. Wala pa tong dalawang pamilya na to, hindi pa ho nagbabanggaan tong dalawang pamilya na to. Problema na ho natin yung droga na yan. Hindi lang ho sa politika, hindi lang ho sa kalsada, sa buong Pilipinas, napakalaga na po niyan. Tapos sasabihin nyo, dahil lang yan sa bangayan, naku, ang labalabo naman no. Parang ang baduy naman ho no. Editing? Alam na alam yung nangyari. Meron kaming recording ng audio. Pinapagawa ko na ngayon ng transcript lahat ng yan. At kung mamaya dun sa airing ninyo ng debate ay manipulahin nyo, i-edit nyo, na ipapakita na parang wala akong sinabi doon sa mga pinagsasabi ni Vic Rodriguez, titingnan natin, subukan natin. Ito ng Vic Rodriguez, ang sarap, binipisyaryo ka talaga ng fake news. Gusto kitang sampalin sa harap ng mga DDS sa debate. Alam mo sino dapat maging kasabay ni Marcos Jr. kung sakaling magpa-hair follicle test. Itong mama na to dapat magpa-hair follicle test. Hindi mo natin malaman, ano po pa ba kayo? In touch pa ho ba kayo sa reality? Alam niyo pa ho ba yung mga pinagsasabi niyo? Naririnig niyo pa ho ba yung mga lumalabas sa bunganga niyo? Grabe naman yan. Hindi ko man namalayan, naka 18 minutes na ho pala tayo. Dito pa lang sa 3 minutes video nitong si Lok Spirito. Di ho tayo makapaniwala na merong ganitong mga tao na tumatakbo ng pagkasenador. Ito ho yung mga dapat dinidisqualify Sa totoo lang, ito ho ang mga dapat na dinidisqualify. Dapat talaga merong neuro, no? Merong neuro, hair follicle, neuro, at yung dalawa na yun. Kailangan matest natin kung nasa tamang katinuan yung ating mga kandidato, hindi pagka nakahalal na kung ano-ano nang pinaggagawa. Di ba? Wala na ho, pagkakalimbawa dito kay Marcos Jr., nandyan na eh. Ano po magagawa natin? Presidente na. Hintay tayong 6 na taon bago ho natin siya mapababa. Ito mga kababayan ng malupit dito. Ito ho mga kababayan, no? Hindi natin malaman. Becky ka ba? Simple lang kung tunay ka na lalaki, tanggapin mo pagka Pagka mayroong magaling sa'yo, tanggapin mo na may magaling sa'yo. Pag natalo ka, tanggapin mong taas noo. Aminin mo, magaling sa akin yan. Aminin mo. Huwag yung magpapanggap ka, pero pagka pinagharap na kayo, naku, di ka naman makaporma. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Lok Spirito pa rin ho ito. Hindi pa naman tayo nanalo. Diba? Bakit tayo nag-watch party? It's as if we won. It's as if naligpasan na natin ang kontrol ng mga political dynasty sa ating lipunan. It's as if mataas tayo sa surveys, and recently ang SWS at saka ang Pulse Asia, kami ni Kalyo din nandun sa pinakaboto ng surveys.
Bakit tayo nagsa-celebrate sa ganung sitwasyon? Di ba? Kasi sa kabila ng SWS at saka Posesya Surveys, pag tinanong mo ang mga kabataan sa mga eskwelahan, top 3 at top 4 kami ni Carloni. Ibig sabihin na Top 3 trapo. Alin, yung mga butante sa bundok? Yung mga kasama yung nasa bundok, baka mag-top 1 pa nga kayo doon eh. Pero yung magta-top 3 kayo doon sa mga lehitimo ha, hindi yung commission nitong mga politiko na to ha, hindi ko kayo mapapasama dyan. Yung mga malalakas nga sa social media, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, o Attorney Jimmy Bondoc, malalakas ho yan sa social media pero hindi ho sila napapasama. Kayo pa ho ba malamang sa mga kasama yung nasa bundok, malakas kayo? Kilala kayo ng mga yun. merong politika na labas doon sa konbensyonal na mga politika, ng mga trapo at saka mga dynasty politika kung saan importante ang prinsipyo na kailangan na natin walisin ng mga political dynasties at importante ang pagpapalakas ng mga basihang sektor. Importante ang mga manggagawa, importante ang mga magsasaka, importante ang mga maralita by sektor sa ating lipunan na ganon. Kaya tayo nagsaselebrate. Kaya tayo nagsaselebrate kasi kapag pinagtapat mo ang politika namin ni Galyodi sa politika nila Vic Rodriguez, sa politika nila Bato de la Rosa, pagtapat mo sa isang sitwasyon na hindi na importante ang mga pera, ang mga makinarya, hindi importante ang mga billboard at saka mga advertisement, kasi sa debate, kami ay equal na doon. Kami ay tumitindig sa isang platform kung saan hindi importante kung gaano ka kayaman, hindi importante kung kabilang ka ni Marcos o kabilang ka ni Duterte, pagka tumindig ka sa isang podium, doon sa debate, kayo ay equal, all things being equal, at kapag tinanggal mo ang impluwensya ng pera at saka ng makinarya, pagdating sa debate, kinakain namin silang lahat. Hindi, mali. Pagdating sa debate, natatanga kami. Yun dapat sagot doon, Brad. Yun ang totoong nangyayari. Yun ang realidad sa debate. Pagka nakadebate mo si Congressman Marcoleta, baka hindi ka na makatayo. Malambing pa nga yan si Attorney Vic eh. Pagka nakadebate mo si Kong Dante, baka hindi na magsalita yun. Ngingitian ka lang nun. Mababaon ka na sa kahihiyan. Matindi ko kasi yung mama na yun. Napakatalino nun. Hindi ko kayo basta-basta makakabira nun. Ika nga. Oh. Ang ano ko lang sa'yo, look, maligo ka na lang. Sa lahat ng interview mo na nakita ko, laging yan ang suot mo. Magpalit ka ng damit. Lagi tayo nakaputi kasi paborito natin yan. Kulay, puti, tsaka itim. Yun lang yung paborito nating damit. Puti, tsaka itim. Pero itong si Look Espiritu, lagi na lang yan. Wala ka na bang ibang damit, sir? Kaya tayo nagsi-celebrate. Na kahit anong gawin ng mga troll na pag-fake news ay hindi yan uusad. Kasi kaninang umaga bago pa lumabas itong airing ng debate namin na ni-record noong 23, tama ba? January 23 at ngayon lang nilabas, pre-recorded, noong umaga pa lang nagpalabas na ng fake news ang GMA at sa lahat ng mga teaser, ang ginawa nilang teaser ay si Vic Rodriguez nakaharap ko at doon sa teaser na yon parang ako'y walang sinasabi at aneme lamang. At kahit yan ay lumabas, kahit na anong ganyan gawin, kahit yan ay mga institutional na maniobra, kapag pinagharap mo ang mga leader manggagawa sa mga trapo at mga dinastiya, wala talaga silang batbat. At klaro sa atin yon na wala silang batbat. Wala. Ang sarap pakinggan, di ba? Sa mga Hayo na nga mga kababayan, no? Yun ho yung mga birada nitong si Luke Espiritu dito kay Attorney Vic Rodriguez. Yan ang problema sa iyo, Luke. Nung kaharap mo siya, di ka makapalag. Nung di na siya nakaharap, bira ka ng bira. Pag ganyan, para ka namang walang yagbay. Pag nakaharap, doon birahin, hindi yung pagka nakatalikod, doon ka bumibira. Sabihin mo ng harapan.
Tayo naman ho kasi pagka meron ho tayong ayaw, makikita nyo ho yun sa facial expression ko. Pagka galit ako. Hindi pwede yung, hindi pwede. Nako, bahala ka dyan, Lo. Dito na ho tayo kay Attorney Google. Yan, banatan mo, Attorney. Maiiwan po natin na makikipaglaban pa po sa mga susunod na panahon para medyo maintindihan po natin. Hindi lang kami last term ni Congressman Rufus. And if Actually, I- we still have one term. Kaso, And if I may suggest Yes. sa mga ating po resource person, baka po pwede tagalugin po ninyo in as much as possible. Kung Layman's po term. masyadong technical yung paliwanag in layman's term para mas maintindihan po. Nako, ano So please, Committee on Good Government and Public Accountability. Ano na naman ho kaya linuluto nitong mga unggoy? proceed, Congressman Dante. sige. Well, siguro, i-explain natin yung ano ba yung rate reset. Siyempre, rate reset, ano yan, itinakda po yan ng rules ng ERC na katulad sa distribution, every 4 years, kailangan nagtatakda tayo ng taripa para po sa mga mamamayan natin. Ang conversion po niyan is peso to kilowatt hour. Ganun din po sa transmission every 5 years naman. So, in other words, nagkaroon po tayo ng first regulatory reset, ang tawag po yung first RP, tapos yung second regulatory period, third. Dito sa Meralco, medyo distribution utility, not only Meralco, but the other 20 distribution utilities, hindi po nakumpleto yung third regulatory period. In other words, hindi po nakumpleto yung submission ng kanilang mga valuation ng kanilang assets, so yung tinatawag nating regulatory asset base. And at the same time, nagkaroon po ng desisyon ng Supreme Court about doon po sa tinatawag po nilang double inflation. Kaya, in other words, hindi na-close yung third RP. And now, alam nyo, Mr. Chairman, para maintindihan po natin lahat, interconnected po ang first, second, third, fourth, fifth, yung tuloy-tuloy. Kasi it is a tinatawag nating ordinal numbers. So, ibig sabihin po, kapag yung magtatakda tayo ng taripa para sa mamamayan, sunod-sunod po yun. Sequential ang tinatawag. Kumbaga, kailangan po interconnected po yung first sa second sa third, yung third sa fourth, yung fourth sa fifth. Para makuha po natin yung tamang taripa. Otherwise, kung hindi po tayo gagawa ng tinatawag na reset, saan tayo kukuha ng i-charge natin sa ating mamamayan? Andito sa estado ng Meralco, na-stock po tayo sa 1 peso and 38 cents na nakabase po sa maling parameters. Ano yung maling parameters? Kasi nga, inutusan po sila na mag-submit ng valuation report ng kanilang mga assets na hindi po ginawa ng Meralco. From 2011 to 2019, wala po silang submission. At wala rin pong adjustment ng weighted average cost of capital na kung saan ito pong WACC na tinatawag, at ang tagal-tagal na natin dinidiscuss itong weighted average cost of capital. Ito pong tinatawag na multiplier. Ito po yung nakabase doon sa return on capital kasi may building blocks po yan, 4 na building blocks. Return of capital, balik yung puhunan, return on capital, yung pong kita doon sa puhunan, and then taxes and mga OPEX po nila. At dahil nga hindi sa pagkukompute nung tinatawag po nating reset na kinakailangan para mag-arrive doon sa nasisingilin per kilowatt hour na piso o piso 38 sentimo na i-charge natin per kilowatt hour sa mga tataong bayan, na-stock po tayo mula 2011 doon sa 1 peso and 38 cents na hanggang ngayon sinisingil sa atin sa loob ng 15 taon. Ganon din po sa NGCP. Kung susundan ko yung kay JC Abalos, na kung saan na-stock din sila. And what is good with the ERC, mamaya tatanungin natin itong mga ating mga commissioner kung bakit ina-apply nila sa NGCP yung regulatory reset, pero dito naman po sa Meralco ay hindi po natin na-apply because what you have done in the ERC is to have a confirmation process which is not an internationally accepted methodology because walang submission ng mga dokumento dito.
Walang regulatory asset base, walang WACC, wala lahat. How did you come out with a 1 peso and 38 cents? And you have a unilateral decision on this matter? So, bago ako dumating doon, tatanungin ko muna si Ma'am Mona Lisa. Isa ka sa mga matitino dyan sa ERC. So, Ma'am, yung sa NGC, Isa ka sa mga matitino dyan sa ERC. Na- Matatapos ka na lang dyan sa termino mo sa House of Representative. Ay, ang advocacy mo na yan, walang nangyari. O kung ano, kasi laging ano yan eh, kumbaga yang si Boy Boldstar. Pagka napag-uusapan yung presyo ng kuryente, talagang palong-paluho yan eh. Pero sa kahaba-haba, katagal-tagal ho ng pananatili niya dyan sa House of Representative, hindi ho natin nakita na bumaba ang presyo ng kuryente. Ha? Hindi ho natin nakita na kahit papaano naibsan ito. Bagkos, lalo pa hong lumala. Ngayon, pagka sinabi ho nitong si Boy Boldstar na isa ka sa matino sa ERC, di ho natin alam yung definition ng matino sa mama na to. CP po kasi you have promised that you will convene the clean majority and ikaw nag-dissent saka si Catherine Maceda. So, because alam naman po natin sa draft final determination ay nakapasok doon po yung mga proyekto na hindi po use and useful, i-charge sa taong bayan. 204 billion po yan. Kasi bago ako mag-segue sa Meralco, briefly lang to. Kasi you have promised to us that next week, sabi niyo, mag-meeting na po kayo. So what happened po? Mr. Chair. Honorable Mona Lisa. Mona Lisa, you're recognized. Katulad po ng naibahagi namin last time, naupo na po yung Commission and Bank para simulan yung deliberation. So nasimulan na po namin ito. Una naming tinalakay yung mga comments na nanggaling po sa stakeholders coming from the publication or posting of the draft. Pero hindi pa po namin tapos, Mr. Chair, kasi madami pong comments yung nagmula po sa stakeholders. So uupuan po namin ulit ito next week. Hopefully po ay matapos na po namin within February. Yan ang mga kababayan, yung mga pinag-uusapan nila dyan, ano lang ho yan, para maibsa ng galit ng sambayan ng Pilipino dito kay Tamba. Dahil ngayong mga panahon na to, nakita na rin ho ng ating mga kababayan, bakit walang ginagawa itong mga congressman na to dyan sa House of Representatives, kundi puro Twadcom, pagbira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero lahat to ng pinag-uusapan ho nila dyan sa hearing na yan, ano na ho yan, kumbaga sa reswela na yan. Kumbaga, alam na ho nila kung anong pag-uusapan yung mga taga-Meralco, taga-ERC, taga-NGCP. Alam na ho nila. Yung ibibigay nitong Meralco, kung ano man yung pabababain, kung ano man yung pag-aaralan nila, na pag-usapan na ho nila yan prior na i-video at ipakita sa ating mga kababayan. Para saan ba yan? Para sabihin sa ating mga kababayan, hindi lang ginagamit ni Tambaluslos ang House of Representatives para siraan ng mga Duterte. Kahit papaano, ginagamit namin yan para sa interes ng ating mga kababayan. Para matugunan ang lumalalang presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente. Yan ang inaatake nila ngayon. Pero wag ho kayong maniwala dyan. Kasi pagka kinanaho nila yung mga sektor na yan, ang matatamaan, sila din. Kaya imposible kung pagka pinag-usapan nila yan, merong parang magic wand na bababa ang presyo ng pangunahing bilihin, bababa ang presyo ng electricity. Kalokohan ho yun mga kababayan. Kasi yung mga naglalabi dyan sa mga ano na yan, dyan sa mga sektor na yan, hindi naman hong milyon-milyon ang daladalang pera niyan pagka nagpupunta sila dyan sa House of Representatives. Bilyon ho ang kargada ng mga yan. Kasi mas malaki nga naman hong kikitahin nila kung yung environment o sitwasyon ng mga pulisiya pumapabor sa kanila at hindi sa mga consumer. Kaya talagang kahit 10 bilyon pa yan, kaya hong pakawalan ng mga kumpanya na yan na from generation, transmission, up to distribution, talaga hong tatrabahuhin ho nila yan para talagang hindi mapababa ang presyo ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Hindi ho totoo yan. Kasinungalingan yan. Kasi kung sundin lang, pagka sinunod ho natin yung